Magandang araw mga bata! Bago mo tuluyang alamin ang mga bagay tungkol sa pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano, ay alamin mo muna ang mga inaasahan at gawaing nakalaan para sa araling ito. Nasusuri ang pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano. Natatalakay ang mga patakarang pasipikasyon at kooptasyon ng pamahalaang Amerikano. Pagkatapos bumagsak ng Maynila sa mga Amerikano, inuutos kaagad ni Pangulong McKinley ang pagbuo ng pamahalaang militar sa Pilipinas. Itinatag ang pamahalaang ito upang mapigilan ang mga pag-aalsang maaaring sumiklab sa bansa. Ito ay pinamumunuan ng gobernador militar na nagsisilbing kinatawan ng Pangulo ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ang pamahalaang ito ay nagsimula noong Agosto 14, 1898 at tumagal ng 3 taon hanggang Hulyo 4, 1901. Naging gobernador militar ng bansa sina Wesley Merritt, General Elwell Otis at General Arthur MacArthur Jr. Sila ay may tungkuling magpanatili ng kaayusan at kapayapaan ng bansa. Mayroon silang kapangyariang ehekutibo, lehislatura at hudikatura na hindi gaanong nagtagal dahil naisalin ang mga ito sa Philippine Commission at Gobernador Sibil. Sa pagsisimula ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas, 2 patakaran ang magkasabay nilang ipinatupad sa bansa. Para sa mga Pilipinong magkaiba rin ang naging pagtanggap sa pananakop ng mga Amerikano. Para masupil ang nasyonalismo para sa higit na bilang na nakararaming Pilipino na patuloy na nakikipaglaban para makamit ang ganap na kalayaan, ay ginamit ng mga Amerikano ang patakarang pasipikasyon. Sa patakarang ito ay malinaw na masasalamin na walang katotohanan ang patakarang makataong asimilasyon o benevolent assimilation, sapagkat ang mga batas na ginamit ng mga Amerikano sa patakarang ito ay may tuturing na hindi makatao at ang ginawang pananakop ng mga Amerikano ay hindi talaga para sa kapakanan ng mga Pilipino, kundi para sa mga Amerikano. Una sa mga batas na may tuturing na hindi makatao na ipinatupad ng mga Amerikano ay ang Sedition Law ng 1901. Ipinalabas ang batas na nagpapataw ng parusang kamatayan o matagalang pagkabilanggo sa mga Pilipinong nangampanya ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Ang mga rebeldeng Pilipinong ayaw sumuko at patuloy na kikidigma ay tinawag na mga bandido at tulisan ng mga Amerikano. Itinuring silang masasamang tao ng mga Amerikano, bagamat para sa mga Pilipino, sila ay mga bayaning ipinaglaban ang ating kalayaan. Ang mga rebeldeng Pilipino ay tinugis, hinuli, pinahirapan at pinarusahan ng kamatayan o matagalang pagkabilanggo. Ang iba ay pinatapon sa malalayong lugar. Brigandage Act ng 1902. Ipinalabas ang batas na nagbabawal sa mga Pilipino na magtayo o bumuo ng mga samahan at kilusang makabayan. Ang mga samahan at kilusang makabayan ay nagmithing makaaklas laban sa mga Amerikano. Ang mga batas ay nagbigay ng parusang kamatayan o matagal na pagkabilanggo. Ito ay pinatupad sa tulong ng Komisyong Pilipino. Reconcentration Act noong 1903. Sumapit na ang taong 1903 at hindi pa rin masawata ang mga gerilyang Pilipino na lumalaban sa mga lalawigan, kaya't nagkaroon ng proklamasyon ng Reconcentration Act o mas kilala sa paraang zona. Ito ay ang persahang pagpapatira sa mga Pilipino sa mga kabayanan upang maputol ang tulong na pagkain at suporta sa mga gerilya na nasa kanayunan. Sa panahon ng rekonsentrasyon, kinailangang iwan ng mga Pilipino ang kanilang mga tahanan at pananim. Dahil dito, kapwa naghirap ang mga lumalaban sa mga Amerikano at iyong mga namumuhay ng tahimik. Nagdala ito ng epidemya at gutom sa maraming Pilipino, partikular na sa Batangas, kung saan umabot sa 50,000 na ang namatay dahil sa epekto ng batas.
pati mga simbolo ng himagsikan ay pinagbawal din. Ang batas sa bandila ay pinagtibay ng Komisyon ng Pilipinas noong Agosto 23, 1907. Ito ay nagbabawal sa paggamit o paglalabas ng lahat ng bandila, banderitas, sagisag o anumang ginamit na mga kilusang laban sa Estados Unidos, lalong-lalo na ang sagisag ng Katipunan. Ayon sa Batas Bandila, hindi pinahihintulutan ang pagwagayway ng bandilang Pilipino at ang mga simbolo at kulay na may kaugnayan sa unang republika. Pinawalang bisa lamang ito makalipas ang 12 taon. Ang isa pang patakarang ginamit ng mga Amerikano sa bansa ay ang patakarang kooptasyon. Ginamit ito sa mga Pilipinong agad na pumayag na manumpa ng katapatan sa pamahalaang Amerikano na karaniwang kinabibilangan ng mga nasa pamunuan. Ito ay masasabing isang paraang makatao o mabuti para sa mga taong nagtiwala agad sa kanila. Sa ilalim ng pamahalang ito, naging mapayapa at maayos ang buong bansa. Itinuro ng mga Amerikano ang kanilang sistema ng edukasyon kung saan ang mga sundalong Amerikano ang naging guro ng mga Pilipino. Noong 1901, may 600 guro ang ipinadala ng United States. Sila ay sakay ng barkong Thomas, kaya Thomasites ang itinawag sa kanila. Ingles ang ginamit na wikang panturo. Binuksan ang Maynila para sa pangangalakan at itinayo ang pamahalaang lokal sa mga lalawigan at bayan. Dito rin unang natutuhan ng mga Pilipino ang demokratikong pamamaraan sa paghalal ng mga pinuno upang maihanda ang bansa para sa pamahalaang sibil. Upang matiyak na maayos at magkakaroon ng gabay ang pamahalaang Amerikano sa bansa, bumuo si Pangulong McKinley ng mga pangkat na magmamasid, magsisiyasat at mag-uulat tungkol sa Pilipinas. Ito ang tinatawag na Komisyon ng Pilipinas o Philippine Commission. Ang unang komisyon ay itinatag sa bansa noong Enero 20, 1899 sa pamumuno ni Jacob J. Sherman. Ipinahatid ng Komisyong Sherman sa mga Pilipino ang layunin ng Estados Unidos na makipagmabutihan sa mga Pilipino. Siyasatin ang kalagayan ng bansa at magrekomenda ng pamahalaang angkop sa bansa. Ang ikalawang komisyon naman ay pinamunuan ni William H. Taft. Sa komisyong ito, inatasan siya ni Pangulong McKinley na paunlarin ang kabuhayan ng mga Pilipino at ituro ang wikang Ingles sa mga paaralan. Nakagawa rin ito ng mga batas hinggil sa pagkakaroon ng mga serbisyo sibil, pagtatadhana ng patakarang sibil, pagtatatag ng pamahalaang panlalawigan at pambayan, at ang pagtatayo ng mga paaralang pampubliko. Noong taong 1901, naitatag ng mga Amerikano ang pamahalaang sibil sa Pilipinas. Ito ay batay sa batas na tinatawag na Susug-Spooner. Ito ay pinagtibay ng Kongreso ng Amerika. Ayon dito, ang Pangulo ng Amerika ay binibigyan ng kapangyarihang magtayo ng pamahalaang sibil sa Pilipinas. Noong Hulyo 4, 1901, pinasinayaan sa Maynila ang pamahalaang sibil sa ilalim ng pamumuno ni William H. Taft, ang unang gobernador sibil. May kapangyarihang ehekutibo at lehislatura ang gobernador sibil. Sa ilalim ng pamumuno ni Taft, sinanay ng mga Amerikano ang mga Pilipino sa pamamahala sa bansa. Naaprubahan sa Kongreso ng Amerika ang Batas Pilipinas o Batas Cooper noong 1902 na nagbigay ng sandigan sa kalayaan ng bansa. Nagkaroon din ng dalawang kinatawang Pilipino sa Kongreso ng Estados Unidos bilang paghahanda pa rin ng Pilipinas sa pagsasarili. Nabigyang pagkakataon ang mga Pilipinong mamahala sa mga bayan at lalawigan. Nabigyan sila ng mataas na katungkulan sa pamahalaan gaya ni Cayetano Arellano bilang unang punong maestrado,
Gregorio Araneta bilang unang Pilipinong kalihim ng pananalapi at katarungan, Trinidad Pardo de Tavera, Benito Legarda, Jose Luzuriaga at Rafael Palma bilang mga miyembro ng Komisyong Taft. Naibahagi sa mga magsasaka ang ilang lupang kinamkam ng mga Espanyol sa ilalim ng pagpapatupad ng batas na ito. Binigyang importansya din ang kalinisan ng kapaligiran lalo na sa lungsod ng Maynila. Nilikha ang Department of Sanitation and Transportation para dito. Noong 1903, nagtaguyod ng higit na organisadong senso ang pamahalaang Amerikano. Dito itinatala ang bilang ng tao sa bansa, uri ng kabuhayan at iba pang mahalagang impormasyon. Ang Marso 2, 1903 ay sinasabing Census Day. Napalapit sa damdamin ng mga Pilipino si Taft dahil sa kanyang makataong pamumuno sa mga Pilipino. Ang kanyang patakarang ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino ay lalong nagpatibay ng kanyang katapatang matulungan ang mga Pilipino, kaya't ang paggalang at paghanga ng mga Pilipino ay kanyang nakamit. Marami mang suliraning kinaharap si Taft sa ilalim ng kanyang pamumuno ay hindi ito naging hadlang upang mapabuti niya ang kalagayan ng ating bansa. Matapos ang kanyang panunungkulan, sumunod sa kanyang pamumuno sina Luke E. Wright, Henry C. Ide, James F. Smith, William C. Fords at iba pa.